So yun po mga idol, no. Yan. Kakarating ko lang po dito mga idol. At pasensya na po kayo, hindi na kami naka-update. Nung time na pasulong na sana kami para puntahan yung isang location kung saan ay nararamdaman ko yung mga presensya ng kalaban. Papunta na sana kami ni Dudoy doon. Kaso nga lang may biglang tumawag sa cellphone niya, sa number niya. At kailangan niyang bumaba kasi yung papa niya nilusob din daw doon sa pinag-safetyhan niya. Nalaman pa rin ng mga kalaban, no. Kaya kababalik ko lang dito kasi pumunta ako sa labas. Hinatid ko si Dudoy. At yun. Pagkarating namin doon sa kanila, medyo kawawa po yung sitwasyon din ni Dudoy, no. Tsaka ng papa niya. Kasi kailangan niyang ibiyahe yung papa niya punta doon sa kamag-anak nila. Kaso nga lang medyo gipit po sila sa budget, no. At may mga gamot pa na kailangan bilhin din sa papa niya. Tsaka wala din silang pang-allowance doon pagdating. Parang pupunta lang sila doon sa kakilala ng papa ni Dudoy para doon muna mapansamantala, no. Yun. Naghahanap pa rin ng si Dudoy ng paraan para matustusan yung pangailangan nila, no, para makalikas na din sa malayo yung papa niya. At yun, bumalik ako dito, ako lang mag-isa. At kanina, may nasagupa ako dun kanina. Hindi ko lang nakuna ng video. Pero sa unahan ko, may presensya na naman ako nararamdaman. At kung kaya kong silent kill, sa silent kill ko. Si naman po, si Master G, lalakad din po yun para kunin yung mutya na binigay ko sa kanya noon kasi siya lang po yung nakakaalam kung saan niya nalibing o nilibing niya daw po yun. Isang po yun, malakas na protection para po pwede po yung gawing protection sa bahay, ganon, para hindi makapasok yung kalaban. At kailangan niya yun, kaya sabi ko sa kanya na kunin mo muna tsaka ka susunod dito para safety yung pamilya mo kung saan mo sila nilagay, no. At si Brother Maui is pasunod na din sa akin. Punta na din daw siya dito. At antay-antayan lang natin mga idol. Pero sa unahan may presensya. Pupuntahan po natin yan ngayon. At kung kayang silent kill, tatapusin po natin ang mga idol. Medyo malakas po yung ulan dito mga idol. Na nakasilong po. Hindi po ako nabasa kasi nakasilong ako . At yung pamilya ko naman po mga idol, okay naman yung location nila. Hindi naman basta-basta matutunton. Excuse me po mga idol. Hindi naman po basta-basta natutunton ng mga kalaban, pero yun nga lang medyo mahirap po yung buhay doon banda mga idol. At sabi ko sa kanila na di bale pag nakauwi na ako galing sa explore, susunduin ko sila doon pag may konting budget ako na magkaroon ako ng konting budget para papasalamat din po ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa akin po, tsaka sa bawat hunters po mga idol.
nagdarasal, nagmamahal. Yan, maraming salamat po, mga idol. At sa mga nagtatanong kung saan si Julius, si Julius po nagtatrabaho po si Julius. Hindi po totoo yung haka-haka na or yung mga may fake news po kasing may fake news pong lumabas na nakuha daw siya ng medalyon. Pero wala, hindi naman po hindi naman po totoo. Siguro nakita lang nila yung dating video namin noon na bihag si Julius. Parang ganun yung nangyari. Kaya hindi yun fake news. Hindi siguro fake news, pero nagkataon lang na. Kasi alam naman natin kung paano tayo mag-alala, diba, sa isang tao. Kaya hindi niya siguro masyadong nakita yung caption or yung yung mga date na yon, mga panahon na nabihag siya. Kaya baga nakafocus lang siya sa video, hindi niya nakita yung mga detalye. Kaya akala niya nabihag si Julius ngayon. Okay naman po, sira lang yung cellphone ni Julius, pero nagtrabaho si Julius, mga idol. At okay naman po daw siya. Grabe yung andito, mga idol. Grabe yung lugar dito. Kasi super na po siya. Super critical. Kasi yung nakalaban ko dun kanina, yung dalawa, medyo mga malalakas din. Pero hindi ko po nainda yung mga tama o yung mga suntok at tadyak nila kasi naka-black magic na din po tayo Itim na protection na po yung ginagamit natin ngayon. Yun nga lang, katulad ng dati, baka masobrahan tayo sa paggamit, baka tayo yung makontrol ng itim na mahika. Delikado. Lalo na kung ako lang mag-isa ngayon. Hinihintay ko pa yung mga kasama ko. Yun nga. Pasensya na po, mga idol, di ko na update, hindi po namin update yung pagbaba namin ni Dudu paghatid ko sa kanya. Mas mabuti sana yun kung na-update, pero yun, hiling ni Dudu na wag na lang kuya, kasi kailangan na hindi makita sa camera yung sitwasyon ng papa. Pero hindi ko matiis, mga idol Actually, hindi sana, sabi ni Dudu, wag na lang daw sabihin sa video, pero hindi ko matiis kasi nakita ko yung hirap talaga. Hindi ko matiis yung hirap na nakita ko sa mata ni Dudoy sa sitwasyon ng papa niya. Nakakaawa talaga, mga idol. Siguro kung may magagawa lang sana ako, gagawin ko po yung best ko na makatulong sa kanila. Kaso pareho lang po yung buhay namin ni Dudoy. Kaya sabi niya sa akin na okay lang niya, laban lang. Kasi nakita ko naman sa'yo yung pagiging haligi or pagiging tawag nito, pagiging matigas pagdating sa mga problema. Kaya gusto niya daw akong tularan, sabi niya. Sabi ko, hindi lahat ng panahon kasama mo ko, hindi lahat ng panahon magkasama tayo sa mga pagsubok sa buhay. Kaya kailangan, kahit wala kang iniidolo or wala kang ginagawang inspirasyon na tao, kailangan mong panatilihin or panatilihing matatag sa anumang hamon ng buhay, kasi hindi lahat ng tao daraan sa iisang problema, kundi may mga problema din akong dinadaanan na hindi mo pwedeng hindi mo madadaanan, pero may mga problema ka din
na posibleng hindi ko nadaanan na dadaanan mo. Gano'n yung ano ko sa kanya. Pinapaintindi ko siya na kahit magkaiba yung problema natin, kailangan matatag ka palagi. Kasi sa Panginoon tayo kumukuha ng lakas At ayaw ng Panginoon na magpatalo tayo sa problema. Kaya yun, pupuntahan po natin yung mga ito. Yung presensya na nararamdaman ko. Nandyan na sa unahan Nandyan lang po siya sa unahan mga idol. Pupuntahan po natin. May mga ano po ako dito, may mga bala, may baril. Pero gagawin ko po lahat na makakaya ko para hindi lang umalingaw-ngaw yung putok ng baril dito. At kailangan din magmasid para yun na po siya mga ito. Yan, nakikita niyo po yan mga ito. Yan o. Yan po, yan o. Likod ng kahoy na yan, sa likod ng kahoy na yan. May tao po dyan mga idol. Yan o. Tingnan natin malapit. Yan. Mga idol, nakikita niyo po yan. Yan o. Yan o. Yan. Tao po yan. Yan o. Isa silent kill po natin yan mga idol.
Yun pa mga idol. Buti-buti na lang hindi nila narinig. May dalawa pa po doon nakita ko. Ito. Dalawa po sila. Andun na. Buti hindi nila narinig yung pagpatay ko dito. Muntik na ako makita mga idol. Titignan ko kung kaya ko pa itong silent kill. Medyo malalakas yung aura nila. Papakita natin. Titignan natin ang malapitan para makita niyo po. Hindi masyadong kita dito mga idol. Yan o. Yan. 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 Dalawa sila dyan. Ang isa andyan o, sa likod ng kahoy na yan. Kailangan ko po maghanap ng tiyempo para mapatay ko yung dalawa na yan. Sana hindi nila ako matiktikan. No? Kasi pag nagkataon, kung matiktikan nila ako na ginagapang ko sila, baka lugi ako pag nakipaglaban ako ng harapan sa kanila. Kailangan ko pumesto doon mga idol.